Mahigit 700 pamilyang napilitang lumikas dahil sa bakbakan ng mga sundalo at rebelde sa Butig, Lanao del Sur. 3 sundalo na ang nasawi sa sagupaan simula noong Sabado. Balita hatid ni Ian Cruz, exclusive. Sa daan patungo ng Butig, Lanao del Sur, ilang evacuees ang nakasalubong ng relief goods convoy ng probinsya para sa residenteng apektado ng bakbakan mula pa noong Sabado. Bahagi sila ng higit 700 pamilya na napilitang lumikas. Mayroon na mga 81, may mga bomba. Basta Kanina? malalakas, oo. Kaya natatakot kayo? Oo, syempre. Hindi natin hawakan saan babagsak yung bomba. Kaya ayaw niyo na muna ron? Takot talaga. Halos lahat. Ano? Takot na takot. Isinara ng militar ang daan patungo sa bayan ng Butig nang maipaliwanag na sa mga sundalo ang misyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, napasok din ang bayan. May mga lugar na tila ghost town dahil walang tao. Nadamay at napinsala ng bakbakan ang munisipyo. Ang lugar na ito muna ang pansamantalang nagiging munisipyo. Hindi talaga sila ISIS, walang ganon? I don't know, pero silang nagpo-proclaim. But what I know is that is an armed lawless element. Hindi ISIS. Hindi ISIS. Pero ang mas problema, ilan lang ang nakakapasok sa bayan kaya marami raw ang nagugutom. Labis ang paghigpit ng militar dahil mula Sabado, nasa 3 na ang patay habang 6 ang sugatan sa hanay ng militar. They can hardly eat thrice a day and they are now suffering because of this current problem. Hindi na narating ng convoy ang sentro ng bayan. Nakaharang na mga sundalo dahil delikado pa raw ang sitwasyon. Ilang residente ang naabutan ng relief goods ng Provincial Social Welfare Office. Ang mga hindi na naihatid sa bayan, inilagak na muna sa isang bahay. Maute brothers na si Omar at saka si Abdullah Maute, magkapatid po yan, ay umatake sa mga sa detachment natin. Yung grupo po na ito ay dating kabilang sa isang grupo na pinamumunuan ng isang kinikilalang foreign terrorist, si Sanusi. JI affiliated po ito. Pakiusap ng Armed Forces of the Philippines sa mga sibilyan, huwag munang babalik sa kanilang lugar at ibahagi ang anumang impormasyon sa mga otoridad para makatulong. Ian Cruz, GMA News.